Walo natatapos sa trasabati lagi. Wow! Aksyon Balita! Ugaling makinig at manood sa programang Wow! Aksyon Balita! Hosted by Sir Ed Rosales from Monday to Friday, 3 to 5 p.m. Okay, magandang nga po sa inyo lahat. At syempre, andito na naman po ang inyong lingkod, si Ed Rosales po sa Wow Action Balita. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat po na nakikinig ngayon sa programang Wow Action Balita, magandang hapon. Lalo po yung mga migrante manggagawang Pilipino na nasa ibayong dagat, magandang hapon po lahat. Sa lahat po. At syempre, kaya Milalapos po, ang presidente po ng San Pilak, dyan sa may Saudi, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. At sana nakamonitor po kayo. At kung ano po yung mga reaksyon nyo dyan, ay pwede nyo pong ipahatid ngayon dito sa aking programa. O kaya yung gusto nyong makishare ngayon sa talakayan ko po, ngayong hapon, ay pwede rin po. At bukas, abangan nyo po yung ating guest na si Rex Cortez, natatakbong congressman sa Bicol. At kinukuha ko po yung reaksyon niya tungkol doon sa reklamo. Di umano. Ibitin muna natin yan. Para na sa ganon ay malaman po nila. Yung nasabing si Rex Cortez ay kausap ko kanina ng personal. At magtutungo sila rito para na sa ganon ay liwanagin yung mga akusasyon na ipinupukol po sa kanya dito sa programa natin. At kaya po tayo ay hindi po tumatalakay tungkol po doon kay Rex sapagkat hindi pa po natin siya nakakausap. Kanina po ay bago mag alas 10 ay kausap po natin ang tatakbong congressman ng Bicol na si Rex Cortez. At sabi ko nga, kung gusto mo lamang na magbigay ng reaksyon tungkol doon sa ipinupukol sa iyo, okay lang. Pero kung ayaw mo, okay rin. Ganyan po tayo eh. At dito, yung inaakusahan po niya na nag-aakusa sa kanya ay walang katotohanan daw. Kaya yun ang sinasabi natin. At mamaya rin po ay makikipag-ugnayan din po tayo sa iba't ibang tanggapan, kagaya po ng mga anak ng wedding, anak ng tipaklong, anak ng sakla, anak ng video karera, lahat po yan. At tatalakayin po natin yan. At lagi po ako nananaginip dito kay Bob ng Makati, yung pwesto piho mo, Ginoong Bob. Sana po ay mapalakol na po yung pwesto mo para na sa ganon ay malaman po ninyo na hindi po kayo malakas sa mga kapulisan. At lalong hindi po kayo malakas sa programang ito. Kapag hindi ko po na ipagiba yung pwesto piho mo dyan sa Arnaiz sa Makati, sa loob ng 1 buwan, hindi ko na kayo kukomentaryuhan. Tandaan mo yan, Bob. At huwag mong ipagyabang na maraming nakapaikot sa iyo. Nakagaya ko rin. At marami rin nakapaikot sa iyo na mga kapulisan. At siyempre, kahit pa general yung nandyan, nakapatong sa balikat mo, at parang bangaw ka na nakapatong din sa kanila, kaya akala mo ganun ka nakalakas. Kahit sinong tao kapag nayuyurakan ng pagkatao, binibitawan at bumibitaw yung kanyang mga kakilala. Kaya ikaw, titiyakin ko sa iyong bibitawan ka kapag hindi ka tumino dyan sa pwesto mo. Bukod sa operator ka, ikaw rin ang management, ikaw rin ang overall. Dyan sa may Makati. Akala mo ganun ka bobo Okay, at siyempre pinasasalamatan din po natin si Ma'am Mary Rose Francisco, yung kahapon na nakapanayam natin na tiga SS, ano? At dito ay nilinaw po niya
na sinasabi nga po niya na yung mga magki-claim ay pwede nang mag-claim sa kanilang lump sum benefits, no? At doon naman sa burial ay hindi na po natin papakialaman yon, sapagkat hindi naman nagbigay ng resibo yung pulinarya. Ayaw rin niyang pakialaman ko. O di tingnan natin kung hanggang saan yung kanyang pisi, no? At bagamat ayaw naman talikuran nung mga may obligasyon na bayaran sila, pero napakayabang at napakahangin po ng may-ari ng pulinarya na yan. Kaya nung masabing nasa media, ano ka, fixer? Sabi sa akin. Ganon. Sabi ko, hindi ako fixer, At gusto ko lang tulungan yung taong humihingi ng tulong. Ay hindi, ayaw ko nang lumaki pa yan O di wag. Ganyan lang naman kasimple yan no? At dito ay makikita nyo na yung mga pangyayari na yan, kagaya ng tarpaulin, ay bumabaksak, siguro pwede nang maayos. At yan yung pinakamabigat na parte, no? Kapag yung tarpaulin ay bumabaksak. Bali itong mga kandidato ngayon na sinasabi po natin, kanya-kanya pong palakasan, kanya-kanya pong ingay sa iba't ibang lugar, kanya-kanya pong paskel. Sabi nga, politiko at politika. Trapo at basahan, iisa po yun. Yun sinasabing mga anak ng politiko, parehas din po yun. Nakita nyo po ni halos karamihan na nakapwesto ngayon sa iba't ibang tanggapan ng ating mga matataas na opisyal ay pawang mga anak ng politiko, anak ng tipaklong, anak ng video karera, lahat po yan. Anak ng isito. Yan po yung sinasabi natin na halos karamihan po dito sa Metro Manila, from 1 to 12 region, ay makikita nyo po na umaalingasaw po yung nasabing waiting. Isito. Lahat po yan ay gambling o 16 auto kung tawagin. Basta sinasabing may sugal. Maliban doon sa pangyayari sa Maynila na yung bingo. Ang pagkakaalam ko, yung bingo ay hindi po 1602. Dahil bingo po yun. Pero sabi nga, doon nga sa pangyayari na yun, ang bingo ngayon ay naging isang kontrobersyal sa Maynila. Sapagkat yan ay ordinaryong nilalaro ng bawat tao. Yan nasabing bingo. At kahit saan may bingo. At dahil sa ginawa po na nasabi si Colonel Layog ng Maynila na pagkakahuli po dito kay Vice Mayor Esco Moreno at saka kay dating Presidente Erap Estrada o alias Asyong Salonga, plus samahan mo pa ng Dirty Harry, yan po ang pinakamabigat na pangyayari at naging controversial po yan sa buong Pilipinas. At yan po yung sinasabi natin na kapag dumarating sa puntong naglilinis-linisan ang mga mayor natin sa Metro Manila, ay makikita nyo na po na talagang walang kakwenta-kwenta
ang ating mga mayor. Alam nyo kung bakit? Bingo! Samantalang nagkalat po yung mga video, karera, wedding, anak ng wedding dyan sa Metro Manila o sa sakop ni Mayor Alfredo Lim. Ay bakit patuloy po at wala pong nahuhuli ng mga protektor na kagaya po ng mga pulis, barangay captain? Hindi ko rin pwede sabihin na may kinalaman ang nasabing si Dirty Harry. Sapagkat alam nyo kung bakit? Bakit nakakapag-operate po ang nasabing mga illegal gambling sa iba't ibang lugar sa Metro Manila? Gayong pinagbabawal po yan na sinasabi po natin. Kagaya ng Las Piñas, Muntinlupa, Taguig, Pasay, Pateros. Anak ng wedding talaga, oh. Yan po yung nagkakalat. Kaya yun po yung sinasabi natin na dahil sa patuloy na pagbibigay ng proteksyon ng mga opisyal ng ating pamahalaan, lalo po yung matataas. Ngayon nga lamang po kabi-kabilaan ang holdapan, kabi-kabilaan ang patayan. Pagkatapos sasabihin po ni General Alan Purisima na bumaba po ang crime rate. Peh! Anong bumaba ang crime rate? Lalo nga pong tumaas sapagkat kabi-kabilaan ang patayan. Hindi pa nga dumarating ang eleksyon o yung kampanyahan, marami na pong natigok, marami na rin pong na-hold up na mga bangko tuwing darating ang araw ng eleksyon. Ang tanong po natin, may kaugnayan po ba ang eleksyon sa mga hold-upan sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila o sa buong Pilipinas? Nagtatanong lamang po tayo. Bakit hindi po yan masawata ng ating kapulisan? Sinasabi naman na 2 minuto ay pwede na po sila makapag-responde. Dyan nga lamang po sa Taguig halos napupudpud na po ng katatawag itong tanggapan po natin. Pero wala pong sumasagot na pulis dyan sa Taguig. Di ba? Yan ba yung pinagmamalaki ni General Espina ng ECRPO na 2 minuto po pwede makapag-responde ang ating kapulisan? Asaan ngayon ang sinasabi niyong mga hepe na magagaling na inyong ipinesto? Wala pa po tayong nakitang magaling na hepe na sinasabi natin na hindi kinukonsinti ang kanilang mga tauhan, lalo kung nakakagawa ng isang bagay na hindi po kanais-nais. Di ba? Kagaya na lamang po ng pagpapa-schedule natin. Subukan mo nga tawagan si yung tanggapan ng Parañaque Police para ma-interview natin, Chris. 826-2877 26-2877. Oo, sapagkat pagkakaalam natin, 3 malalaki ang huli po ngayon na nasabing tanggapan na yan. Parañaque Police. Hello sir, magandang hapon po. Yes, sir. Opo, sa Edro Salis po ito sa Wow Action Balita sa Kakampi, no? Opo. Pwede ko po bang ma-interview si COP? Alam ko may malaking huli po ngayon dyan. Ay, sandali po, Opo, live po ito sa aking programa.
Hello, sir. Sir, may kausap ako sa loob eh. Pwede tawag kayo mamaya, sir? Oo, sige. At pakisabi na lamang tungkol dyan sa na-monitor ko nga may malaking huli ang tanggapan nyo, no? Huli Sans po. Tungkol sunset? May malaki raw nahuli ngayon dyan sa inyong tanggapan. Sige po. Oo. Sabihin ko lang kay Juby. Oo, at pakisabi na lang kay Juby tatawag ako ulit Okay, sir. Oo, at pakibakante naman yung counting oras ni COP, ha? Sige, sir. Sige po. Okay, thank you, ha? Okay, sir. Okay, at yan po ang tanggapan ng Hepe ng Parañaque, no? At ang balita ko, may malaking huli ang Parañaque Police at kauupo pa lamang po ng Hepe ng Parañaque ay may maganda na pong resulta. Sana po ganyan po ang lahat po na nakaupo. Hindi po yung mga nagpapalaki lamang ng tiyan sa kanilang mga air condition room, no? At nagaantay na lamang ng mga parating sa kanilang tanggapan. Siguro napakasarap ng mga buhay nila, no? Kapag may mga dumarating na lamang sa kanilang tanggapan, kakatok, sir, meron pong tao, hinahanap po kayo. O, sino yan? Sir, may ibibigay po. Patuloyin. May ibibigay Ganun po ang kalakalan sa mga bawat tanggapan ng ating pamahalaan. No? Kapag naman sinabi na bakit ba tinahanap, sir, i-interviewin po tungkol doon sa mga programa nyo. Ay, pakisabi mo, busy lang ako. Ganyan. Kaya yun po yung sinasabi natin. Kapag ang kumakatok, mayroong parating, magbubukas po yan. Di ba? Kaya napakagagaling ng ating mga kapulisan. Pero pagdating po sa trabaho, kagaya po sa Pasay, dyan sa may Muntinlupa, Taguig, ay halos wala po tayong matawag para makuha po yung mga reaksyon. Sapagkat nagkalat po ang mga nakakarating po sa atin ng problema dyan sa may Taguig. Pagsabay-sabayin na po natin, pati yung habal-habal na nagkalat dyan sa loob ng global, na kinukonsinti po ng ilang mga traffic enforcer. At bakit patuloy na nakapag-ooperate itong mga ito, samantalang hindi naman po autorisado yan na makapagbiyahe dito sa Metro Manila. At bakit itong mga LTO natin, DOTC, o yung tinatawag natin lahat na mga traffic enforcer ay wala pong magawa sa kanilang mga tungkulin. Idagdag pa rin po natin yung reklamo ng mga teacher dyan sa may tapat ng school o TUCP. TUP. Dyan sa may malapit sa NCR. At ang sabi nga dito, halos araw-araw nagkakaroon po ng rambulan, estudyante versus kabila. Yung tapat lamang po, malapit po yan mismo doon sa NCRPO headquarters. At yan, bago tayo magpatuloy, At okay. At bago tayo magpatuloy ng ating programang Wow Action Balita, At mag-commercial muna tayo. Huwag po kayong bibitaw, Muli pong magbabalik ang Wow Action Balita pagkatapos ng ilang paalala. Go! Sa balikat na magkakabay, hindi tayo susuko. Malakas na boses, sabay-sabay mga itama natin ang gabay. Huwag na tayo magreklamo, itaas sa kamay. Ang gusto
Lumalaki ang pamilya, kailangan mas malaking bahay. Umaasenso, kailangan mas magandang bahay. Kailangan pag-ibig. May magandang balita ang pag-ibig. Dinoble ng pag-ibig ang housing loan nyo. Ngayon, 6 million na. Mula sa dating 3 million, na doble sa 6 million. At ang interest rate, ang baba na. Higit sa 30% ang ibinaba. Kasabay nyo ang pag-ibig sa pagganda ng inyong buhay. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. My business was small, but one bank saw my potential. This used to be idle land. Until one bank helped transform my business. I've worked here for many years now. But one bank was my link to home. I knew I was in good hands with the best bank. Leading the industry then, till now. No matter who we are, no matter where we are. You take care of our money as if it were yours. 50 fruitful years. And we've only just begun. You're in good hands. With the true bank. Tayo nang sumabay, tayong magkapit kamay. Itaas ng sabay-sabay, narapin ng bagong buhay. Sama natin si tatay, sama natin si nanay, sina ate at kuya, lolo at lola. Sama na ang buong pamilya. Simulan na, pagpatuloy pa ang masin ng pagbabago. Simulan na, sa PhilHealth ang lahat ay sasaya. Sa PhilHealth ang buhay ay titigla. Sa PhilHealth bawat isa ay kapitado. Sa PhilHealth ang lahat ng pamilyang Pilipino. Meron tayong pagpapahalaga sa kalusugan at kalikasan. Kasama ang PhilHealth, tunay na maaasahan. Sama natin si tatay, sama natin si nanay, sina ate, kuya, lolo at lola. Sama na ang buong pamilya. Simulan na, pagpatuloy pa ang magandang pagbabago. Simulan na, pagpatuloy pa. Sa PhilHealth ang lahat ay sasaya. Sa PhilHealth ang buhay ay titigla. Sa PhilHealth bawat isa ay kapitado. Sa PhilHealth ang lahat ng pamilyang Pilipino. Sa PhilHealth ang lahat ay sasaya. Sa PhilHealth ang buhay ay titigla. Sa PhilHealth bawat isa ay kapitado. Sa PhilHealth ang lahat ng pamilyang Pilipino. Sa PhilHealth ang lahat ng pamilyang Pilipino. Sa PhilHealth ang lahat ng pamilyang Pilipino. Isang bansa, isang hilig, isang sigaw, kalusugan ng lahat. PhilHealth ang katapat. Welcome to Kauli Online. And now back to our regular programming.
Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, ano? At kanina nga po ay tinatawagan po natin yung tanggapan po ni Colonel Andre Felix. At para nang sa ganun ay makapanayan po natin yung nasabing bagong OIC ng Parañaque, no? At subukan mo nga, Chris, pakitawagan mo nga itong tanggapan ng Muntinlupa, ano? At yung 8624926. Muntinlupa, yung PIO ng Muntinlupa, ano? Para na sa ganun malaman natin baka pwede nang ma-interview itong nasabing napakaraming trabahong hepe ng PIO ng Muntinlupa. Hello, magandang hapon po. Yes po. Opo, si Ed Rosales po ito, no? Sa Wow Action Balita, sa Kakampi. Opo. At pwede bang ma-interview ko yung bagong hepe po na PIO ninyo? Sino po yung Si attorney, di ba may bago ng hepe yung PIO dyan? Opo. Pwede po bang ma-interview ko? Oo, sa programa ko, ha? Naka-live to, ha? Oh, bakit? Naputol yata, Chris, o binaba? Okay, at yan, ano? At gusto lamang natin na ma-interview. Ha? At para nang sa ganun, maiparating natin sa kanila yung mga nasabing nagiging problema. Kung hindi naman, ay hingi mo na lamang yung telephone number ng Chief of Police ng Muntinlupa. Para nang sa ganun ay malaman natin. Ha? Kasi iba-iba O kagaya niyan ay ibinaba. Ha? Hello? Hello? Hello po, magandang hapon po. Si Ed Rosales po ito sa Wow Action Balita, ano? Hello? Hello po. Aba, ganun ba ngayon ang kalakalan sa Muntinlupa? Halos ayaw nilang sagutin. Tiga PIO na po yan, ha? Kaya, bakit kaya? Meron bang hindi maganda sa mga nangyayari sa Muntinlupa? Okay. Aba. Magandang hapon po. Opo, si Ed Rosales po ito, no? Sa Wow Action Balita sa Kakampi. Apo, ano pong... Gusto ko lamang po sanang ma-interview sa aking programa ngayong hapon si attorney, no? Yung bagong pumalit kay Omar Acosta. Ayun pong hepe mo ng PIO ngayon? Opo. Saan po ito? Sa Kakampi po, sa Wow Action Balita. Action Balita? Ha? Wow Action Balita po. Naka-live to, sir, ha? Naka-live. Naka-live po? Opo. Sandali lang ako, ha? Opo. Salamat, ha? At habang tinatawag po ang bagong talaga na hepe ng PIO na pumalit po kay Omar Acosta, ay antabayanan po natin para nang sa ganun ay malaman po natin kung ano yung mga proyekto na ginagawa ngayon dyan sa may Muntinlupa. At marami po tayong gustong alamin sa nasabing hepe ng PIO ngayon. Hello po. Hello sir, magandang hapon po. Magandang hapon, no? Opo. Ngayon po kasi nagkakaroon sila ng meeting ngayon dito, ho.
Kasi Oo. merong upcoming event yung March 1, Cityhood Anniversary ng Muntinlupa. Oo. Opo, unavailable po ngayon si Attorney Ethel Aldea. Pakiulit mo nga yung pangalan. Attorney Ethel Walda Aldea. Aldea, babae pala to, no? Apo, babae. Oo, at pwede bang makuha natin yung fax number po ninyo dyan? Wala pong fax dito, pero ito mismo yung telepono ng PIO, itong tinawagan nyo ngayon. Oo, at yung kasing magpapadala kami ng letter para na sa ganon ay ma-interview namin si attorney. Pwede nyo pong i-email sa email address mo ng PIO. Oh, okay, pakibanggit mo nga yung email ad ng PIO. Kasi makailang beses na akong nag-iiwan ng note dyan para ma-interview ko yung bagong PIO ay walang response, ano? Oo, kaya ako gustong makuha yung kanyang ma-interview ko siya sa aking programa. Apa, taga-sanay lang. Okay. Okay, at yan po, no? At kailangan po natin kasi na yung mga PIO, kasi sila yung nakakaalam ng mga ginagawa po ng kanilang mga mayor. Ha? Bilang hepe ng PIO, ay maraming mga proyekto ang bawat mayor kung marunong. At talagang nagpapalabas sila ng kanilang mga ginagawa mga proyekto. Kagaya nga po ng nasabi natin na ang tag-iig po dahil sa sobrang galing po, nagkaroon po tuloy ng bulilyaso. No? Sa sobrang galing ng kanilang mga hawak o yung hinahawakan. Ito po, hello. Okay, pakiulit lang po. Ito po yung email address. Okay, sir, go. PIO Okay. _ Okay. Muntinlupa. Okay. At yahoo.com. At yahoo.com. Okay, small letters lang po lahat yun. Small letter lang. Small letters lang, PIO _ Muntinlupa at yahoo.com. Okay, sir, at pakiulit mo lang yung pangalan ng ating head, ano? Attorney Ethel Walda Aldea. Okay. Nakuha mo? So, sino po yung full name niyo po? Yes, pakiulit lang po, pakiulit. Attorney Ethel Walda Aldea. Ethel Walda. Oo, Walda. Opo, W po yun. Ethel tapos Walda. Nakuha mo, Chris? Okay, at salamat, sir, ha? Sino po ulit sila, sir? Si Ed Rosales po, ang program host po ng Wow Action Balita sa Kakampi. Sir, paki-spelling nga ng Aldea. Aldea, A-L. Okay. Tapos D as in dog. Okay. Tapos E-A. Okay. Thank you, sir, ha? Sige po, sige. Okay, maraming salamat at mabuhay po kayo. Okay. Yan po ang staff po ng PIO ng Muntinlupa at nakalimutan natin hingiin yung telephone number ng Chief of Police ng ayan, ano? At okay. Si Ernie po dito, boss. Oo, at saan ka ngayon naglalabada? Dito ngayon sa lugar ng Manila Police District Station 1. Okay. At dito naman sa aking kinalalagyan, very peaceful naman. At sinamantala ko paggamit ng komunikasyong kapatid na Eddie Rosales. Okay. At kanina nga makasabay kami ni Kapitan Elmer Vergara ng SMPCP. Okay. At siya'y nagtungo rito. At meron siyang konting inaayos lamang. Ito, dito nga naglalakad at medyo pagod na itong mama na to. Oo, at Kapitan Elmer Vergara. Oo. Ito yun, we would like to request live on air. Yes. Okay, go. Itong mga tinuturing nating antigo at patikas sa serbisyo publiko. Okay. Pero pag kami sa kapatid na Eddie Rosales, nauusik pa yung mama. Oo. Alam mo bang abono to? Nahihiya ako rito. Oo. Food for life, hindi sa ano pa man. Magandang hapon sa iyo, Kapitan Elmer Vergara, si Eddie Rosales ng Wow Action Balita. Nasa inyo po pagkakataon sa inyong tinatangan ng posisyon.
Hello, sir. Good afternoon po, sir. Good afternoon, sir, at kaibigan. At kumusta ang peace in order natin ngayon dyan sa nasasakupan mo? Okay naman po, sir. Sa ngayon, sir, mula sa pulang hanggang, sir, ganun pa rin. Pero hindi po ako, sir, hindi po ako nagsasawang sa sa pagpapatupad ng ating peace and order sa respective AOR. Oo, kasi ang pinaka-importante kapag yung commander ay mahusay, natitigil po yung mga masasamang elemento di ba? Yes, sir. Oo, at ano yung ginagawa mo ngayon para na sa ganon, malaman din ng ibang commander kung ano yung taktika para mabawasan o mapigilan man lang yung mga ambang gustong gumawa ng hindi maganda sa kanyang mga gustong gawin. Ganito po yan, sir. Ang ginagawa kasi namin, sir, kunting pa lang, sir, kunting reklamo pa lang or complaint pa lang ng mga tao, info pa lang, pinapapuntahan ko kagad, sir. Pero pag mga main event, ako mismo ang pumupunta, sinasamahan ko yung mga tao ko para ma-prevent kagad sila or totally stop yung mga illegal activities nila, sir. Yan, oo. Yan ang sinasabi ko. Magaling na commander. Palakpakan, JR. Palakpakan. Happy, sir. Oo, at alam mo, kapag yung kagaya po ninyo, sir, ang mga nanunungkulan, sana lahat ng mga nanunungkulan ay kagaya po ninyo. Sir, nakakauwi pa ba kayo sa inyong pamilya? Minsan, sir, nakakauwi mga once a week, pero minsan hindi, sir, kaya mga once a week, minsan wala pa, sir, hindi nakakauwi kasi mahirap, sir, pag talikod mo, mayroon na namang mga main event kasi sa akin kasi, sir, ang sa Manila, ito ang medyo pinakamagululugan sa Tondo. Sa Tondo, yung sa akin din, sir, na AOR, medyo pinakamagulo, kaya medyo talagang close supervise talaga sa mga tao, sir, at sa mga sa mga inhabitants sa respective AOR. Oo, at alam mo, sir, hindi ba nagseselos yung pamilya mo dahil hindi ka madalas nakakauwi? Sa kung tungkol dyan, sir, minsan ganun nga, sir, napagsabihan din ako, kaya lang pinapaliwanag ko ng gusto na trabaho lang dito po tayo nabubuhay dahil ito ang pinaka-primaryng trabaho ko. Dahil naunawaan po nilang lahat, sir. Yan, oo. At siyempre, sir, batiin mo muna yung pamilya mo, yung buong pamilya mo, no? Para na sa ganun, yung kahit man lang pagbati sa ating programa ay makarating po sa kanila. Go. Yes, sir. Sa buong pamilya ko po, binabati ko silang lahat. Magandang hapon at sana maunawaan nila ang pinaka-primary duties and responsibilities ko being member on the PNP. Kung nakikinig sila, sana maunawaan nila akong lahat sa mga anak ko at saka sa misis ko at saka sa buong pamilya ko, mga kamag-anakan ko. Magandang hapon sa kanilang lahat at God bless sa kanilang lahat. Yan ang sinasabi natin, ano? At kasi ikinararangal ng programa ko, yung kagaya po ninyo na talagang nagsiservisyo publiko ng totoo. Halos hindi makauwi sa kanilang pamilya dahil nga gusto ninyong masupil yung mga kawalang hiyaan ng mga salbahe sa lipunan. Di po ba? Totoo po yan, sir. Maraming salamat po, sir. Oo, at tayo naman po ay bilang isang broadcaster at nararapat lamang na yung ikinagagalak po ng programang ito, yung kagaya po ninyo, na ang pwede kong ipagyabang, yung inyong pagtatrabaho ng 24/7 ay mismong kayo ang sumasama kapag malaking event. Yes, sir. Totoo po yan, sir. Maraming salamat po, sir. Oo, at ilan ang kapulisan mo dyan sa iyong nasasakupan, sir? Sa akin kasi, sir, 11. Yung dito lang sa Smoky Mountain, 11. Kaya lang, sir, sakop ko pa rin yung balot. Ako ng 18, pati balot area. Hindi ka ba nadadagdagan, sir, ng ating kapulisan? So far, sir, negative pa, sir, sa dagdag kasi medyo kulang pa sa, sir, sa mga personnel. At hayaan mo at ipabubulong ko kay Ernie, ibulong kay District Director, no, na madagdagan ka ng kahit na 4 o 3 pulis, ano?
Opo, sir. Oo, para na sa ganon, mas lalong mapaigting mo yung kampanya laban sa mga krimen, ano? Opo, sir. Oo. At pero sir, ganun pa naman sir, kahit na medyo kulang sa personnel pero hindi dapat magreklamo. Trabaho yes, lang talaga. oo. Hanggat kaya sir, hanggat kaya. Tama, oo. Gampanan ko talaga ang lahat. Ayan. Palakpakan ulit, JR. Oo. At yan ang yan yung ipinagkakaloob ng programang ito, yung munting palakpakan na talagang tatagos sa puso ninyo, no? Yes, sir. Oo, kung ang salamat. ibang mga opisyal ay walang iniisip kundi yung pansarili lamang nila, aba, itong programa po natin, talagang ang hinahanap po natin yung kagaya po ninyo. 'Di ba? Yes, sir. Okay. At sir, yung mga checkpoint po natin sa gabi at okay ba? Okay, sir. Ang ano kasi dito, sir, kayo palit-palitan kami, sir. 4 na checkpoint. Okay. So, daily or laging laging sa gabi, tapos sa palit-palitan ng 4 na PCP. Oo. Pero minsan nagiging 6 kami kasi may iba pang mga officers na kasama rin sa checkpoint. Join checkpoint po 'yan. Yes, sir. Oo, at iba't ibang PCP po 'yan. Yes, sir. Palit-palitan kami. Ayun, oo. At sir, kapag nagche-checkpoint kayo, siyempre, marami po kayong mga nasisita dyan. Wala ba tayong nadadaling mga riding in tandem, sir? Sa ngayon, sir, kasi na sila. Maingat na sila. Takot na, Kaya pagka may mga gano'n na may alam nila may mga illegal sila, hindi na po yan dadaan doon. Pero okay. Marami kaming na-check na mga riding in tandem pero negative sa mga gamit. sa mga firearms. Oo. At pagka may nadali kayo, sir, tawagan mo agad si Ernie Buwan, ha? Yes, sir. No problem, Oo, sir. para na sa ganun, ipagyabang natin na itong lugar ni Kapitan ay talagang full force ang pagpapatupad ng peace and order, no? Yes, sir. Opo. At sir, yung kumusta po yung mga kabataan natin na nagkalat sa iba't ibang lugar? Yung mga sir, yung mga minors, Opo, mga opo. delinquent. Oo. So, sir, maraming sir, sa iba, pero minsan tumitigil sila. Kailang may time din na bumabalik sila sa mga illegal activities nila, pero hindi kami, sir, sumusuko dyan. Hindi kami tumitigil sa kaka-prevent sa kanila, sir. Yan, oo. At ang importante, sir, napapangalagaan nyo yung kapaligiran ng inyong nasasakupan, di ba? Yes, sir. Oo, at yung mga kabataan, sabi nga, sir, at yung kabataan daw po ang pag-asa ng bayan. Pero ngayon, hindi na raw po di ba? Yes, sir. Yes, sir. Oo. Baliktad. Oo, Pero sir, hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Ayun, oo. At talagang yun pinatatawa lang kita para na sa ganun. Maalis naman yung pagod mo sa iyong pagtatrabaho, ano, sir? Yes, sir. Ano bang yung paborito mong awitin, sir? Ano ba ang paborito mong awitin? Wala sa ngayon, sir, Wala. Oo. Sir, ikaw ba ay umiinom din ng alak? Negative ako, sir. Okay. Ano ang bisyo ng isang magaling na commander? Sir, siguro mag-supervise sa mga tao. Basta yung mga basahin yung mga dapat na dumating ng mga memo, sir. Okay. At ibubulong mo na lang kay Ernie, ha? Ibubulong mo na lang kay Ernie para tayo na lang makarinig, ha? Yes, sir. At yan po yung pinakamaganda, no? Sir, ilarawan mo nga ngayon yung iyong lugar. Yung sa akin dito, sir, medyo talaga nasa squatters area talaga ito. Sir, pero ito, sir, subject for condemn na to, sir, yun, oo. Oo, sir. Lahat na buildings dito sa temporary housing, sir. Ikipay na to, pero siguro baka abutin pa rin, sir, ng taon to. Oo. Ay, sinorbe na ito, sir, ng sinorbe na ng NHA. Oo. Ay, sir, yung iyong presinto, kumusta naman po?
Okay na po sir, napagawa na yun, nasunog dati. Kailan nakarap kami ngayon. Lumipat kami sir, pero rap pa sir, karamihan mga rap surface pa sir. Oo. Ay kasi nung magkita tayo dyan sa may basketballan lang sir eh. Ganun sir? Oo. Ay sa basketballan lang tayo nagkwentuhan eh. Oo sir. Oo. At yung pa rin ba ang iyong presinto dyan? Pardon sir? Diyan pa rin ba yung presinto mo sa maliit na eskinita na may ang tapat ay basketballan? Yes sir. Oo. At pogi pa rin. Yes sir. Always. At nako napakabait nitong commander na to at doon lang kami nag-uusap nito sa may basketballan at alam mo ang kung ilalarawan ko yung kanyang presinto, nakakaawa ang kanyang presinto pero malinis malinis ang kanyang presinto oo, pero yung mga nakapaligid syempre yan ay Smoky Mountain kung tawagin, di ba sir? Yes sir. Oo, sa labas makikita nyo, talagang tambakan ng basura yan. Pero pagdating sa kanyang nasasakupan o yung area niya, yung block mismo, yung presinto, napakalinis po. Pagka umakyat po kayo sa kanyang second floor yun, di ba sir? Yes sir. Oo. At yan po yung kanyang, yan ang isa sa ipinagmamalaki ko na nung makarating po ako sa kanyang presinto, diyan, ay napakalinis ng kanyang presinto. Kahit nang pumasok ako, magalang ang kanyang mga kapulisan. Yan ang isa sa importante na kapag lumapit po ang isang mamamayan na gustong humingi ng tulong, hindi po sila mag-aalinlangan. Di ba, sir? Yes, sir. Salamat, oo. sir. At yan. At naku, maraming salamat, sir. Last message mo sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayon sa ating programa, sir. Go. Ang mga message ko, sir, sa mga kababayan natin na mga nakikinig at sa mga nanonood, sana go straight ahead lang sila. Yes. Huwag silang kumaliwa, kanan lang, dire-diretso sa kabutihan. Oo. At hindi kagaya ni Ernie, mahilig kumaliwa. Kamihin ko, sir. Ibulong ko na lang. Oo, ibulong mo na lang kanya. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Maraming salamat sa iyo, ha? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Maraming salamat. Okay, thank you. Yes, kapatid de Rosales, ilan lamang yan sa sinasagawa nating paggalugad sa lungsod ng Maynila. Kaya ako nagagawin dito, kapatid de Rosales, sapagkat nabungaran ko nga itong si Kapitan Elmer Vergara ng SMPCP. Oo. Alam mo, mapagmahal ito doon sa mga tunay na nagmamahal, pero sa mga kalawang ng lipunan, hindi ito nagmamahal. Yes, tama yun. Agad na kinakalos nito. Oo. At nilalapatan ng kaukulang kaso. Oo. Kaya sa punto de vista ng paglilingkod natin at nagbigay daan na naman ang iyong programa bilang ikaw ang ama ng programa ng Aksyon Balita Kakampi, ay alam kong nakikinig at sumasubaybay ang mga opisyal ng Philippine National Police sa pagsasagawa ng police visibility. Yes. For your information, ang commission nga ako'y nadadala dito sa kapitan na ito. Commission tulad nung inireport ko na minsan nag-aabono nga sila. Tungkol sa medical system, totoo yan. At hospital, siyempre, napipilitan ng ilang pulis na mag-ambag-ambag na lamang. Oo. Sabi nga niya, I was telling this issue, ay katotohanan to, sapagkat ako'y nakikita ko, apat ang suspect, ang biktima, pamemedical yan, kinakailangan, magbayad tayo. Oo. Gano'n na nangyayari. Kaya, Ernie, ang mga ospital na kanilang mga inirereklamo, kunin mo yung telephone number, pati yung director, i-text mo sa akin. Okay. I will do that right away. Sapagkat ako'y nanlili. Sapagkat paano kung walang pera itong mga pulis na ito? Yes. Mapipilitan mangutang ito. Oo. Kaya nga lang, siyempre, they are very careful regarding sa pagbibigay ng punto de vista. Kasi isama ang damdamin ng ilan nating mga sumusubaybay sa programa at ma-offend sila doon sa makatotohanang nasasaksihan ng inyong lingkod. Oo. Kaya ganun nga. At ako'y nagpapasalamat kay Kapitan Emel Vergara. Alam mo, ito pa ang isang punto de vista. Minsan may kakulangan din ng pulis. Kung makamisan, yung iba ay pag may dumulog sa pagsumbungan, ay magre-respond ito. Sunod-sunod na responde. Hindi naman agad-agaran, ito ay matutugunan kagad. Hindi kagad matutugunan ng PCP commander na asistihan kagad ang nasabing mga eksenang sitwasyong nagaganap, lalo na dito sa area na aking kinalalagyan, sapagkat dito ay tondo. Tondo po ito.
Ilan lamang yun sa mga pinupunta natin at hope sa Mother Day, may mga taong itatalaga sa talagang may kakayanan, umawak ng kanilang mga responsibilidad. At isa na nga ito, sa hindi naman sa nagsisip-sip ako, sa napupusuan ko si Kapitan Elmer Vergara. Oy, hindi lamang ikaw ang nakakita ng galing niyan, ha? Pati ang inyong lingkod, ha? Ipinagmamalaki ko yan sapagkat ako mismo, Ernie, ay umakyat dyan. Napakabait ng kanyang mga tauhan at napakalinis ng kanyang tanggapan. Pero ilan lamang yan sa nailatag natin ngayon sa ating programa Wow Action Balita kagabi. At hoping na hindi naman mamasamain ang ilang mga sumusubaybay ito sapagkat tayo ay sinisigaw lang naman natin ng respeto ang mga kalakarang sistemang maling umiiral. At susunod natin na babakbakan na sa pagising, hindi babakbakan sa violent paraan. Itong mga ahensya na nagre-recruit ng mga gustong magpunta sa ibang bansa na minamanipula at pineperahan yung mga manggagawa natin. Tama yan. At alam mo, Ernie, sabi ko nga kay Captain Vergara, ay ibulong na lang sa'yo kasi madalas ka kumaliwa. Bubulong na lang niya sa akin. Oo, ibulong na. Ibulong na lang sa'yo. Bago magtapos, siyempre pinasasalamatan ko si Sargento Mendieta, ito si Piotr Tobias, at ang kanil si Florante Tulyao. Banggitin mo lahat, ano, yung kanyang mga tauhan. Florante Tulyao, Sargento Florante Tulyao, ito si Sargento Mendieta at Tobias. Oo. At alam mo, Ernie, pabuksan mo yung internet nila para na sa ganon ay alam na nila at pinaward ko na sa kanila yung dapat nila i-forward. Oo, para na sa ganon ay mapanood nila at marinig yung interview natin sa kanila. Ha? Siguro magtutungo ako sa lugar ng MPD Station 3 yes, kung papanayam itong si Robles. Okay. At Robles na to, ito yung kakatiwalaan ni Colonel Ricardo Layog Jr. Okay. Pasamata, buhat pa rin sa lungsod ng Maynila sa tanggapan po naman ng Manila Police District Station 1 sa Raha, Bago, Tondo, lungsod ng Maynila. Para po naman sa programa Wow Action Balita kagabi, ito po naman ang inyong lingkod, Ernie Buwan, reporting. Okay, maraming salamat Ernie, no? At yan po yung ating investigative reporter, si Ernie Buwan po ng WPD. At si Captain Elmer Vergara po sa Smoky Mountain, ano? At yan po, ipinagyayabang po natin na ito po yung sinasabi natin, ano? At subukan mo nga na okay. At okay. At subukan mo nga kontakin yung Bacoor Police at kapain mo nga dyan at ito may mga nag-text na naman sa atin. Nako, sinasabi ko, no? Yung ito attention Bacoor Police, makukulit na mga saklaan, lahat ng mga pangalan, eto at ipaparating ko po sa inyo yung mga nabanggit na pangalan. Puro financier yan yan sa Pote Kabila, Palengke, Sakla, Anghel Bulag at anak ni si Ronnie, sariling bahay. Nako, ang pwesto sa Pote, Jollibee. Pwesto Sakla, Konsehal Joel, Talaba, 1 to 3. Nako, grabe kayo Konsehal alias Konsehal, Joel Kaingin, The King, grabe The King ka pa, Digman, The King, Daan, Bukid, Campo Santo. Pag tinawag na Campo Santo, ito yung libingan siguro, no? Bayan, Alima, Toto. Okay, at Bacoor yan? Bacoor? Hello? Hello, ma'am. Magandang hapon po. Apo? Bacoor Police po ito? Wrong number. Wrong number po ba? Oo. Opo, at nako, gusto po kasi namin sana tawagan yung Bacoor Police, ano? Oo. Oo, at ma'am, ano po bang tanggapan itong inyo? Okay. At okay, at yan po, no? At lahat po yan ay ipaparating po natin. Itong mga saklaan diyan sa may Bacoor sa Pote, kabila, Bacoor sa Pote kabila
At ayan sa may ang saklaan dito sa kabila Palengke, Anghel Bulag at anak ni Sir Ronnie sa may sariling bahay ang pwesto Pieho. Sa Pote Jollibee, pwesto Sakla, Konsihal Joel Talaba, 1, 2, 3. Konsihal Joel Kaingin. Daking Grabe kayo, Daking Digman. Digman, Daking, Daang Bukid, Camposanto. At ito naman si Lowe, Bayan Alima. Sa Bayan ng Alima. Yan din, sa Pote rin, Bacoor, At Toto Siniguelas, nako, Daking din. Mabulo, Daking, Maliksi. At Salinas, Pampi, Bayan, Alima, Mang Totoy. Yan po yung mga saklaan, Diyan sa may nasabing Bacoor, kabila. At sa Pote. At gusto nating makapanayam itong nasabing hepe ng Sapote. At ang pagkakaalam po natin, itong Sapote na to, Colonel de Guzman ba? Ang hepe rito? Colonel de Guzman, sir, ay baka gusto nyong busisiin po yung mga saklaan po dyan sa Bacoor, Sapote, kabila. Nako, nagtutulog-tulogan po tayo sa pansitan para naman po tayong mga bulag at bingi, hindi po nalalaman kung may saklaan o yung wetting dyan sa inyong nasasakupan. Di ba? Panay King ang itinext dito sa akin. Kaya kapain mong mabuti yung yung provincial director ng Cavite para na sa ganon makuha natin. Para na sa ganon ay mapatigil yung Bacoor na yan. At yan kasing Bacoor, Sapote ay sakop na rin yan ng provincial ng Cavite. At alos sana yan para na sa ganon ay mapahuli po natin yung mga yan. At hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin yan nalilipol. Yung lahat po ng mga saklaan na yan kabila, Sapote kabila, at yan, sa iba't ibang lugar, sa may Camposanto. Pag tinawag na Camposanto, parang Tagalog yun na yung Camposanto. Parang yung sementeryo, ganon, At bakit kaya tinawag na Camposanto ito? Sana doon sa nag-text sa akin, ay liwanagin niya mabuti kung bakit tinawag na Camposanto ito. Okay, at yan po, At bawat po tinatanggap natin na mga text galing sa ating mga kaibigan at mapagkakatiwala ang source, ay yan po yung ating tinatalakay. At itong Bacoor na to ay hindi po ito sakop ng Las Piñas. Bacoor, Sapote kabila na. At kaya po natin gusto yan, na matalakay. Kaya mo isang araw at kakapain natin at sana yung sa TOC, sa district, ay makuha natin yung hotline ng Bacoor, Sapote, At nang sa ganon ay malaman po natin na ang mga ginagawa natin diyan, yung mga saklaan, Uulit-ulitin ko po, yung pwesto ng saklaan, Daking, Maliksi, Mabulo, at Salinas, Pampi,
At Bayan Alima, Mang Totoy. Ha? Yan po Ayaw tumulak. Natakot yata yung cellphone ko. Yon. Dulo na pala yon. Ulitin natin Ulitin po natin, Saklaan Pwesto ng Saklaan, Konsehal Joel Talaba. At titingnan po natin Nako, itong cellphone natin puro pinanser po yan sa may sapote. Okay. Bacoor. Ito, sa Bacoor ulitin ko. Makukulit na mga saklaan, lahat ng mga pangalan na nabanggit ay puro pinanser po yan. Sapote, kabila, palengke, sakla. Sapote, kabila, palengke, sakla. Ang pangalan po, Angel Bulag at anak ni Ronnie. Sariling bahay ang pwesto. Yan. Sa sariling bahay ang kanilang mga pwesto. Yung saklaan. Sapote, Jollibee ang pwesto. Sapote, Jollibee, pwesto, sakla. Ang pangalan po ng Konsehal Joel Talaba. Yan po yung pinanser, Konsehal alias Konsehal Joel Talaba ng 1, 2, 3. At saka yan si Konsehal Joel Kaingin, The King, Digman, The King, yan po yung mga pinanser, Daang Bukid, Camposanto, alias Louie naman po ito. Bayan ng Alima, Toto, alias Toto, Siniguelas, The King, Mabolo, The King, Maliksi, at Salinas, Pampi, Bayan, Alima, Mang Totoy. Yan po, Yan po yung mga saklaan at mga pangalan po ng pinanser dyan sa may Bacoor. At kaya po pilit natin pinakukontak po ang tanggapan ng Bacoor Police o kaya yung provincial director na nasabing Cavite para na sa ganon wala rin pati yung panay tututot. Di bale, panay turutot na lang ang inaabot natin dyan. At hayaan mo at makukuha din natin yung mga na yan. At kahit yung tanggapan ng mayor ng Bacoor, pag hindi natigil yan doon sa Chipupulis, yung mayor ng Bacoor, na si Manny Maliksi yata ang mayor dyan, di ba? Manny Maliksi ba? Okay, at ayan, para makuha natin, yun na sabing mga telephone number ng nasabing mayor. Kung sino yung mayor na yan, ay para na sa ganon, ay makarating po sa kanyang kaalaman yung nasabing mga problema. Diyan sa may Talaba, Bacoor. At lahat po yan, kapag yung pong ating sinasabi na kailangan yung 16-auto na yan, yung saklaan o yung pwesto peho, pero mo sa mismong bahay na po yan, at paparade po natin yan. Doon po nung isang araw ay doon sa Taguig ay nagparade po tayo. Pinarade natin yung mga most wanted na mga holdupper doon sa PCP1. At sabi nga nung aking informante, kahapon daw ay ni-raid, marami daw nahuli. O yan, buti nga sa inyo yan. At kaya po tayo ay hindi po tumitigil.
para nang sa ganon, itong nasabing mga saklaan sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila hanggang doon sa probinsya, sa Region 4A, matigil na po yan. At yan ay ginagamit po ng mga politiko para sa kanilang pangangampanya. Karamihan po dyan. Diyan po sila kumukuha ng kanilang mga ginagamit. Di ba? Kaya po kailangan yan eh. Kaya kayong mga pulis bacoor, tandaan po ninyo, ang programang ito, kapag nakakatanggap po ng text galing po sa ating mapagkakatiwalaang source, titiyakin ko po sa inyo na babatikusin ko po ang inyong lugar. Hanggang hindi ko po napapahuli yung mga nasabing mga saklaan, babanggitin ko yung mga lugar, Bacoor, Sapote, Kabila. At yan po ang isa na naman sa ibinigay sa ating impormasyon. Sundan natin yung Muntinlupa. Oo. At Makati, Pateros, Taguig, Pasay. Di ba? Kaya po tayo ay tinatawagan natin lahat ng pansin ang ating NCRPO o yung ating Chief PNP na si Police Director Alan Purisima. Bakit patuloy po, Sir, ang pagkakalat ng lagim ng mga 1602, waiting, EC2, video karera, parang sapin-sapin na po yan, naputo. At bakit hanggang ngayon ay wala pa rin po natitigil. Di ba? Ay subukan mo nga tawagan niyang nakuha mo na? Subukan mo nga tawagan ang headquarters ng CIDG. Kung may round telepono ang CIDG. Para na sa ganon, yung aking itip sa kanila, itong mga nakuha po nating impormasyon. Anong nangyayari po lahat po ng itinitip natin parang walang paggalaw. Ng CIDG? Okay. At kunin mo yung pangalan, kung sino yung sabihin mo kung pwedeng ma-interview ng live sa ating programa. At kung pwede ay yan, at gusto ko lang malaman na ang pagkakaalam ko, ang director ngayon na nasabing tanggapan na yan, si Uyami. Kausapin mo muna at iba ang mga ugali ng mga yan. At sabihin mo kung pwedeng nating ma-live interview yung si Director Uyami ng CIDG. At kunin mo rin yung fax number nila para na sa ganon makapag-fax tayo pati yung pangalan na kumpleto ni General Uyami. Ed Rosales ka mo. Sa kakampi, Kunin mo lang yung fax number nila. Para na sa ganon ay ma-interview natin, At gusto po natin sana na ma-interview sila, sa ating programang Wow Action Balita. At ito ay at para na sa ganon ay maiparating natin sa kanila yung nasabing problema. At ito ay tungkol dito sa saklaan sa Bacoor. Hello, sir. Hello. Hello, yes, sir. Opo, at kasi gusto ko po sanang ma-interview si Director.
Tungkol po kaya saan, sir? Sa saklaan po sa Bacoor, ano, at saka dito sa may Makati, yung pwesto-pweho ni Bob. Saklaan, sir? Opo. Sandali lang po, tatanong ko muna sa admin officer kasi Opo. nasa conference pa po si Director. Ma'am, ano po ang kumpletong pangalan ni Director Uyame? Police Chief Superintendent Francisco, sir. Francisco Uyame, no? Yes, sir, Junior. Oo. Yan yung galing po ng Antipolo si Director, no? Hindi po, galing sa legal service namin dito. Oo, hindi po. Ang pagkakaalam ko, dati naging hepe po yan ng Antipolo Police. Opo, sir, i-refer ko po kayo sa sekretary niya po. Okay Sandali po. Okay, salamat po. At yan po, no? At gusto po natin na ma-interview natin si Director Francisco Uyame Junior yata, no? Junior ba? Junior? Oo, at kumpletuhin mo yung kanyang buong pangalan para nang sa ganun makapagpadala tayo ng letter para nang sa ganun ay ma-interview natin ng live sa ating programa. Alam mo, yung mga kagaya po nila ay gusto po natin na yung kanilang mga ginagawa, maraming mga proyekto at magagaling po ito. Si dating general na po siguro ito ngayon o police senior superintendent pa lang. Kaya gusto po natin malaman, ano? Hello, ma'am. Magandang hapon po. Opo. Yes, sir. Oo. Wala po si Director. Nasa conference po. Ganun po ba? Okay. Di bali po at ma'am, si Ed Rosales po ito, no? Naka-live po ito sa aking programang Wow Action Balita sa Kakampi. Oo. Yes, at ma'am, gusto ko po kasi sanang ma-interview sa ng live si Director, ano? At pwede niyo po ba akong i-schedule Monday? Sir, hindi ko po masabi so far ngayon kasi po may mga conferences at meeting po siya. Okay. At lumalabas po siya na wala po sa schedule namin. Oo. Kaya ang hirap pong magbigay sa amin. Kumbaga po, tsambahan na lang po ang gagawin natin. Ma'am, kailangan pa kaya magpadala pa ako ng letter o by phone na lang ako tatawag? By phone na lang po. By phone na lang, ano? Opo, pagka nandito po, wala naman pong problema. Ma'am, at meron lang sana ako pating ibubulong sa inyo para ipahuli yung mga lugar na ng may saklaan. Ay, ganun po. Opo. Oo. Wala pong problema po yun. Okay, pwede ko bang ibulong sa iyo? Saan po yan? Sa may Bacoor ito, no? Babanggitin ko na lang po yung mga lugar. Okay, Bacoor. Okay. Opo. Ito At ito. Ang ano nito, Mabulo, Daking, Maliksi. Ano po? Mabulo, Daking, Maliksi. Ang may-ari? Oo, itong mga pinanser. Bakulong? Mabolo. Bakulod? Mabolo po, Mabolo. Spell po, Mabolo? Opo. M. Opo. Mama po? Opo. Mabolo? Opo. Daking, Maliksi. Maliksi? Opo, at Salinas. Ay, naku, mahina po ang sir mahina po ang... Okay, at pabibigay ko na lang po pakibigay mo kay ma'am yung mga lugar. At pakibanggit mo na lang, ano? At yan, at pati yung nasabing lugar, para na sa ganon, mapahuli po yan. Ha? Isama na yung, pati yung, no? Yan, buong Bacoor sa pote yan, ano? At yaan ay gusto po natin na mahuli yan. Isama mo yung Bob ng Makati. Ang pwesto-pweho niya sa corner Arnaiz, ano, Makati. Yan, ha? Ipasisibak po natin yung mga yan. At isama mo, pakisabi mo nga, isama yung pwesto-pweho ni Bob ng sa may Arnaiz, Makati. At yan yung nasabing no? Makati yun, yung Bob. Ang pwesto-pweho niya, yung saklaan, ano? Sakla.
Diyan sa may Arnaez, Makati. Oo, lahat yan. Oo, sige, ibigay mo lahat. At yan ang para na sa ganon malaman natin ano. At yan ang pinaka-importante ay makarating po sa kanila yan sapagkat ang si Director Francisco Uyami ay yan po yung pinakamagaling na hepe dati ng Antipolo. Kaya yan po yung ating gustong iparating sa kanya. Hindi po natitigil Ay pang-national na po ang ating national na po yung ating pagtatrabahuin. Kung makakaligtas kayo sa mga local police, sa national na CIDG, hindi po kayo makakalusot. At tinitiyak ko po sa inyo na yan pong lahat na ipinararating po namin dyan sa CIDG kay Direktor, ay tiyak na mahuhuli na po kayo lahat dyan. Pag naibigay mo na lahat yung isama mo si Bob si Bob ng Makati alias Bob de la Cruz. Yan yung pwesto peho niya sa may Arnaez, Makati. At sabi nga yung pagyayabang nitong si Bob ay hindi po natin titigilan, no? Yung Bob, isama mo yung si Bob ng ang pwesto piyeho niya sa may Makati, corner Arnaez Street, Makati. Okay? Okay, at yan ano? At okay. Okay, yan yung ano no? Okay. At nako, salamat kay Director Francisco Uyami sa kanyang sekretary, no? At yan. O paano natin maipapax to? Binigay nila ang fax number nila, yan local 3116. Kanino i-address? Nakuha mo ba yung pangalan ng sekretary? Kay Francisco Uyami na lang po. At yan ano, ay paano natin maipapax to? Wala naman tayong fax. Sana hiningi mo na lang yung cellphone number niya para i-forward mo na lang. Oo. Forward mo na lang. Ma'am, ipo-forward na lang po kamo. At tawagan mo uli yung kanina. At sabihin mo, ipo-forward na lang po sa inyo. At para na sa ganon, kung na-receive nyo na po, kunin mo pati yung pangalan niya, no? Para na sa ganon, yung ating mga ipinahuhuli na mga saklaan o yung mga pinanser na nasabing lugar na yan, ay ipapahuli po natin yan. At gusto ko po, yung nasabing mga lugar na yan, ay matigil. Yung mga kayabangan po nila, kagaya po ni Bob ng Makati. Ay nabibilang na po yung pwesto mo, Ginoong Bob ng Makati. At tinitiyak ko po sa inyo na lahat po yang aking ibibigay ng mga impormasyon tungkol po dyan sa saklaan. Ay tiyak na matitinag po yung lugar nyo. At kung inaakala mo na yung mga nasabing mga yan, hindi po ako titigil. Hindi po titigil ang Wow Action Balita para dyan. No? Napaka-importante po yun Pero kapag ipinaparating po naman sa kanila, wala po Wala po nangyayari. Diba? Kaya po tayo ay ginagawa po natin ito para na sa ganon ay maiparating po natin sa kanila
yun talagang nakikita natin na talagang nagiging problema, no, ng ating mga kababayan. At kung bakit, yaan po ang ating mga gustong gawin, no? Eh, baka ang iniisip po ninyo ay talagang gusto po natin na yung mga ipinararating po natin sa kanila ay ay kaunti lamang po yan sa mga sinasabi natin sa kanila. At kapag hindi po natigil ang nasabing mga yan, no? Mas maganda kung ang nasabing mga saklaan na yan na ang nagbibigay ng proteksyon ay itong mga kapulisan at mga opisyal ng ating pamahalaan. Di ba? Kaya nga po tayo ganyan di ba? Napakaganda kasi kung yung mga ginagawa po natin at nalalaman po natin kung saan yan po, no? At hindi matigil-tigil. Hindi po matigil. Kaya ang kailangan sakripisyo talaga At kung bakit natin kailangan na kapag dumarating sa puntong ganyan ay gustong-gusto natin na tayo ay makapunta po doon sa nasabing lugar na yan. At kung iniisip po ng mga financer at operator ng nasabing mga wedding, yung anak ng wedding, anak ng sakla, anak ng video karera, lahat po yan. No? Pare-parehas po yan, easy to. At saka yung nasabing ay iisa lamang po yan. 1602 pa rin yan. Ang hindi lamang po natin nakita na sugal, yung pong pimpong na sinasabi. Pero sabi nga ni Colonel Layog, basta nga may pusta, sugal din po yun. Kaya hinuli nga po Sa makatuwid, lahat po ng may pusta, 1602 pa rin yan. Di ba? Kaya ngayon ay naging matindi ang kampanya laban sa sugal sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. Di ba? Unahin na po natin yung mga nasabing na yan. Diyan makikita mo. Kaya iyan po yung sinasabi natin. Ay, salamat. At eto ba yung, Yan po yung number niya. Secretary SPO1 Army. Okay. Salamat ito. May sagot yata. Pakibasa mo. At yan po, no? At salamat po sa secretary po ng CIDG, no? At yan na-forward ko na sa kanila. Pati yung si Bob. Lahat sir ng nasa inbox. Yung lahat ng nasa inbox. Baka yung binanggit ko sa iyo si Bob. Ng Makati. Wala. Idagdag mo, ha? Ang pwesto pieho ng Sakla. Bob ng Makati. Corner Arnaiz, Makati Avenue. Arnaiz Street, Makati Avenue. Bob. Alias Bob. Ang pwesto pieho niya, Sakla, Sakla, corner sa may Arnaiz, Makati.
Yan, ang ano mo. At para na sa ganon, yung mga ginagawa po natin, alias Bob de la Cruz. Oo. Bob na lang, Bob. Huwag mo nang ilagay yung ano niya. Oo. Oo. Saklaan. Sa may Arnaiz. Ang pwesto piyeho niya, Arnaiz Street, Makati. Pwesto piyeho yan, ha? Oo. Yan ang kanilang mga ano, no? Oo. Arnaiz Street, Makati. At yan ay isang malaking katanungan po kung bakit hindi po natitigil yan saklaan na yan. Ha? Yan saklaan po na yan na matagal na po, ha? Na talagang hindi po natin magawa na mapatigil. Palibasa, bago po itong ating direktor ng CIDG, na si Director Francisco Uyami Senior. Senior ba? Junior. Ay yan po ang ating no? At bago po tayo magpatuloy ng ating programang Wow Action Balita, mag-commercial muna tayo. Huwag po kayong bibitaw, muli pong magbabalik ang Wow Action Balita pagkatapos po ng ilang paalala.
Marinig ko lang pangalan mo, nangingiti na ako. Nararamdaman ko saya na dala mo sa puso ko. Dahil sa'yo nagsikap ako. Yung bang Nagkabahay ako sa tulong mo. entry mo nga dito. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Huwag ka sanang magbabago, lagi sanang isipin ako. Kasi ang kinabukasan ko'y nakaasa sa'yo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita. Ano? Kanina nga po ay ipinarating po natin sa sekretary po ni General Uyami ng CIDG yung nasabing mga saklaan sa Bacoor. Ha? Isusunod po natin yung Makati. Ha? At inaantabayanan ko lamang kung yung nasabing ano na yan, ano? At kung ano ang magiging kaganapan kung ito nga ay mapapatigil ng nasabing CIDG. Ha? At alam natin na ang CIDG kapag kumilos pang national po ito eh. Ha? Kaya okay. At balikan po natin yung mga nasabing kampanyahan ng national at saka local, ano. Nag-umpisa na po yung mga pangangampanya ng mga senador sa iba't ibang lugar, ano. At makikita nyo po na ngayon ko lamang po nakita, ano, na wala po ako nakikitang mga tarpaulin masyado. Ha? Mukhang epektibo si Brillantes. Takot yata kay Brillantes. No? At aywan ko ngayon wala pa po ako nakikita eh. Wala pa po ako nakikita sa iba't ibang lugar na nakasabit kung saan-saan, ano? At sana pati itong mga local election, mayor, councilor, ay sana makita ko rin wala pong nagkalat sa kalsada. Pero merong yung tinatawag na area
na pwede lang silang magdikit doon ng kanilang mga poster, no? Ay sabi nga dito yung umpisa ng ay ang local election ay March 29. Tama ba? No? Ikaw nagsulat nito March 29, no? Hanggang May ano to? At saka May 11. Siya po kasi ang naglista nito At kanyang lista po yan. Kaya nililinaw ko. Check. Okay. At yan po, no? At yan po yung kampanyahan ng local. March 29 hanggang May 11. Yan yung kampanyahan. At dito lamang po tayo makakagawa ng mga istorya sa mga politiko. Dito ang magbabakbakan dyan yung mga konsehal, mayor, at District 1, District 2, pati mga congressman. Yan po yung magbabakbakan pagdating ng March 29 hanggang May 11. Ang bakbakan naman ng mga senador, February, hanggang February 12 hanggang May 11, no? Yan ang bakbakan ng mga senador, At dito makikita nyo yung mga matitibay, mahaba ang pisi. Kaya po tinatawag ang mahaba ang pisi, marami pong panggastos. Kapag dito ay sa umpisa pa lamang ay wala ka na pong tutustusin, huwag ka nang tumakbo. Kasi 3 piso bawat isang botante. Kung gaano karami po yung mga botante sa buong Pilipinas, yun po ang budget mo. Pagka senador ka, malaki-laki. Di ba? Kung congressman ka, medyo maliit ng kaunti. Pag mayor at saka councilor, halos hindi naglalayo. Kaya po yan ang natin. Isa sa pangunahin po nating tinatalakay kapag dumating na po yung kampanyahan ng lokal. At dito makikita mo na maglalabasan po yung kanilang mga alipores. No? Paramihan dito. Paramihan ng botante, paramihan ng kabig, paramihan ng pera. Ang lamang na po, ang pinakamarami ang pera rito. Dahil marami po siyang gagastusin Pero kung ako naman po ang tatanungin, saka ng akin lamang po, kapag kayo po ay doon sa inyong mga kandidato at gusto nyo po silang iboto, wala naman po silang pera, maganda naman po ang kanilang ginagawa, sana yun po yung piliin natin. Baka mamaya meron pong kalaban sila, wala naman pong ginagawa, pero napakarami pong pera na tutustusin at ibibigay po para sa inyo. Tanggapin po ninyo. Pero yung para sa puso po ninyo at kung sino yung gusto po ninyong iboto at alam nyo na karapat-dapat siya sa tungkulin na yon, yun po yung inyong piliin. Kunin nyo lamang yung pera. Kunin nyo. Dahil alam nyo naman na ang pera na binibigay po sa inyo, galing din po sa inyo yan. Galing din po sa taong bayan yan. Dahil hindi naman po sila gagastos ng ganyang kalaki kung kanila pong pera yan. Kapag nagkamali po kayo ng pagboto, ngayon 2013, ang mga anak po natin ang magsasaper. Dahil sila po lahat ang magdudusa. Sana maging
maisip din po natin na bago dumating ang eleksyon na to at yung botohan, na isulat nyo na po lahat yung gusto po ninyong mga senador at congressman, mayor, councilor, ha? Para na sa ganon ay makita po natin na iyan ay talagang totoo na naglilingkod sa taong bayan. Sino? Ernie Juan. Okay, Ernie. At nasaan kang area ngayon? Kasalukuyan nandito ako, kapatid na Eddie Rosales, sa tanggapan ng Manila Police District Station 11. Okay. Na ako saan ay sa kapagsumbungan ako nagtungo. At very peaceful naman ang nasabing lugar na ito at wala pang insidente na sinatawag na mga stab wounds or mga insidente ng mga hold up. At ako'y tumutok muna rito at meron akong best friend dito. Okay. Best friend ko to na ako saan ay siya yung madalas ko lapitan. Hihingi ako ng mga paghuhulat na maaari ang pagdating sa mga ating mga kasambahay sa mga sumandarin ito. Ito yung kung tawagin ko ito si Tata Boboy. Okay. Siya lahat ang nakakaalam dito ng mga insidente. Kung kaya't pagka human interest ay pinagkakaloob. At dito nga nakikita ko, dito ang ating butihing Colonel, si Colonel Alexander Navarrete. Okay. Pag nagbibigay nga ng briefing sa kanyang mga tauhan. Okay. Andiyan ba si Colonel Navarrete? Alexander Navarrete. Okay. At okay. Ito si Tata Boboy, di na sa sistema ng anti-crime. Okay. Ano ang posisyon ni Tata Boboy? Tata Boboy ito Tata Boboy ang tawag dito. At very nga ako, hindi ko na maabala yung mama. At may lakad yata sila. At habang binibriefing yung mga tao rito. At kung may sisingit mo, isingit mo. Ating butihing Colonel ng Station 11, ito yung pinalitan ni itong pumalit kay Colonel Ferdinand Carante ng Station 11. Okay. Dati si Colonel Ferdinand Carante nandito at nalipat na sa 5. This time si Colonel Alexander Navarrete ang siya naririto sa tanggapan ng Station 11. Okay. Ang Station 11, saan yan? Ito yung sa lugar ng Misik, ang kung tawagin ito Misik. Ito yung Misik Station 11 na sasakupan mismo ng Divisoria. Okay. 168 shopping mall, sakop ito. Bali, ilang presinto ang nasasakupan ng Station 11? Ito ang nasasakupan ng Station 11. Like for example, itong tinatawag na dito sa may lugar ng kasi yung Dagupan ay alam time not mistake Station 2, yung Gandara. Gandara. Okay. Yung Gandara, alam ko dati sa Station 11 and also dito sa lugar ng Escolta. Okay. Dito sa may Santa Cruz, sa Bangkero. Meron diyang Gandara at meron din dyan Black na presinto dyan sa harapan mismo ng in front of Santa Cruz Church. Okay. Kaya dito, pagka nagpunta ka, hindi ko lang maabala itong si Tata. At very busy ito. At siguro pag may pagkakataon, kukunin ko to. Yes, at gawin ito, kaya ipakikilala rin kita at medyo nagkakaroon lang ng konting briefing exercise dito. Alam mo naman ito mga pulis natin, pagka may lakad dito. Isingit mo, at antabayanan mo, isingit mo at walang problema at para sa ganun malaman. Kanina nga, galing ako sa lugar ng Divisoria at doon naman ay nabungaran ko, kilalang-kilala ka nito At ang sabi niya sa akin, siya raw ay na-interview mo na. Yes, sino yan? Kapitan Gilbert Cruz. Yes. Gilbert Cruz, Captain Gilbert Cruz, ang pangalan niya. Magandang lalaki yan, kagaya natin. Magandang lalaki, pero yung nagsalita ng Romeo Vasquez, talo natin yan. Talo natin sa pagmamahal. Dahil tayo mapagmahal tayo Pero hindi tayo nananakit ng kalooban at natin. At sabi nga, binulong na ba sa iyo yung pagkaliwa? Sabi niya siya si Romeo Vasquez. Ayoko naman sabihin ako si Cesar Montano. Baka mamaya ay magalit si Robin Padilla. Alam mo, sa mga punto de vista ng paglilingkod sa pamayanan, siyempre, kinakailangan haluan natin ang konting jokes o pagbibiro o sometimes naman pakikipag-relate sa mga taong dapat i-relate kasi ma-isolate ka nga kapag ikaw ay hindi nagsasalita. Ernie, speaking of Robin Padilla, baka nakakalimutan mo, may mga picture tayo ni Robin Padilla na magkakasama tayo. Alam mo naman yung programa mo,
na guhit ito. Minsan nga ako walang kibo eh. Sa aksyon, balita ka ba? Sabi sa akin, yes sir, sabi ko. Ako yan yung kay Eddie Rosales. Kilala ka eh. Nagtataka ako, na-interview mo na, ma-interview ko pa, I'm not aware of that. Pero this time, before we do something, let's coordinate pair sa'yo. At bilang ikaw ang ama ng programa ito. Ito, pagod na pagod dito si PO1 de la Cruz. Naglalakad dito. Sige. At dito naman, sa pagsumbungan, dito, hindi naman suplatong mama ito. Pag sinabi kong gagamit ako ng komunikasyon, si Crisostomo, Sargento Crisostomo. Okay. Ito ang pangalan sa pagsumbungan. Dahil dito sa Station 11, ang nakatalaga rito si Sargento Crisostomo. Yan, oo. Yan ang pagkagagamit tayo ng komunikasyon. Ay alam mo naman ang komunikasyon, napakahirap, lalo na kung hindi available at ginagamit nila ito sa pagtawag sa mga taong nakakailangan, kapatid na Eddie Rosales. Yes. Kaya nga itong programa mo nito, talagang hindi naman natin tayo ay nagpapagat at ito ay putok na putok. Siguro, sa Mother Day o maybe the following days, magkakaroon tayo na tinatawag na jacket. Yes. Jacket na talagang pagkasinuot mo gwapong-gwapo tayo. Gwapong-gwapo, magandang lalaki. Pag sinabi, ano ba ang outlet mo? Outlet po kami ng genuine. Ang IT po namin ay hindi kasi laki ng aparador. Kasi kapatid, wag naman masasaktan sa atin yung ilan natin talaga nag-aampag din naman sa serbisyo publiko. Baka magkamisa, nawawala sa code of ethics. Yung sinasabing good manners and right conduct before you approach the desk officer. Marami tayo niyan right conduct. Tayo ay nakapaloob sa atin yan. Bago tayo umawak ng telepono, ask permission first. Bago tayo pumasok sa detention cell, ask permission first. Doon sa mga itinalaga, di ba? Yes. Hindi pwede yung tuloy-tuloy ka, bubuhatin mo yung brother. Kukunin mo yung issue na hindi mo nalalaman kung accusation pa lang yan at hindi pa naman yan convicted. Meron nga dyan, pagka nag-interview, buhat-buhat yung buong radyo na malaki. Ayan ang mabigat. Alam ko naman, yung mga kapatid natin, mga nakasama natin, yung mga taga sa panahon, katulad ni Ram Barcelona. Talaga naman umuusap ang bibigyan. Di ba kapatid na Eddie Rosales? Pag yan ay nag-extra, yung Ram Barcelona, sasabayan naman ng kay Lanada. Talagang ginahanga ko yung mga kapatid natin, pero kaya lang, talagang hindi tayo pinalad na magka-top palat at napunta tayo kung saan-saan. Pero ako'y sumasaludo pa rin sa pinanggalingan natin sapagkat yan ay naging ugat para matunto natin ang ating bisyon at ang ating goal na maluklok tayo sa bawat posisyon na kinalalagyan. Alam mo, kapatid na Ernie, balak kong buuin yung grupo pa rin natin, ano? Okay. At isa nga sa mga araw na ito ay kontakin mo nga lahat yung grupo natin para na sa ganun mabuo ulit tayo. Okay, pipilitin ko. I will try my very best. Yes. At ang gusto ko sanang maging venue natin ay meron isang alal ng pamayanan na lilikod sa atin at susuporta sa atin dito na walang negative thinker. Okay. Yan ang gagawin natin. Iisa-isahin ko to katulad ni Danny Legal. Okay. Egay Lendada. Yes. Yan na yan, sila Ram Barcelona. Si Ram Barcelona, wala akong balita sa kanya. Pero ang alam ko, kilala yan sa lugar ng Bulacan. Okay. Dahil madalas kasama yan, yung magandang boses na kapatid ko si Elvis Presley ko tawagin. Si Eddie. Si Eddie Buwan. Kaya lang, pag kumakanta ako, pinapakyaw niyan. Hindi ko malaman, baka kasi maraming nagmamahal sa kanya, mapunta yung nagmamahal niya sa akin. Joke lang naman yun. Kaya pero kapatid na Eddie Rosales at gusto ko nais kong bigyan ng daan. Itong si Sargento Crisostomo. Okay, go. Station 11. Yes. Gusto ko sanang bigyan ng konting linya to. Sige. Maaari. Okay, go. At kompraso lang. Ito siya, sir. Hindi. Medyo nagsusulat kasi kapatid na Eddie. Medyo nagsabi. Pero mabait na mama ito. Matagal na ito sa kapagsumbungan na dito kapag lumapit ako, nakikita ko yung ngiti niya at yung pagtanggap sa atin. Hindi ng taos puso kung pinasasalamatan naman sa kapagsumbungan ito sapagkat wag namang magagalit yung kapagsumbungan na iba, no? Meron kasing smarte. Pero pagkakano kagad, sinusumbong ko sa PCB Commander. Yes, tama yun. Sir, Dinyete, yung yung tinalaga niya sa kapagsumbungan, tipong suplado po yata. Tama yan. At para ilagay po yan. Sinasabing disiplinado, di abusado, kundi serbisyo sa tao. Walang hindi. Pero itong Sargento Crisostomo, for your information, taga sa panahon ito, at antigong pulis ito. Sana naman, mabigyan naman ng presensya itong mamang ito. Napakahirap na upo, magsusulat, hawak ng telepono. At kung minsan ito, pag may lumapit dito, pengin pambiling kape, yung pulubi, binibigyan ito.
Okay. Yan ang magaling, ano? Palakpakan natin, JR. Kaya sumasaludo ko sa pulis na ito. Alam mo, pagka ang pulis ay magagaling, sinisigaw ko eh. Yes, Sinisigaw ko talaga. At pinararating ko sa ama ng kapulisan at alam ko naman ay sila yung sa mga samantaling ito ay nakikinig. Yung pong mga pulis na tunay na gumaganap between life and death, sinusubo ang buhay. Sana na po naman, mabigyan ng pagkakataon. May talaga naman sa bawat presinto na dapat nilang kalagyan. Okay, at saluduhan natin yan. Sasaluduhan natin. At Yes. bibigay ko yung website natin para mapakinggan. Yes, para na sa ganun, mapanood tayo araw-araw ng mga yan. Kinakalat ako rito ng pamphlet na tungkol sa programa natin. Wala naman sigurong masama doon. Hindi naman tayo namumulitika. Oo. Karoon din naman at umaga tayo sa nakatalaga ngayong alkalde nga si Manila Mayor Pedro Lim. At yung mga kanyang katunggali. Wala po kami kinakampiyan sa mga simpalig ng katwiran kung sino man po ang papalarin sa inyo. Kami po isasaludo sa inyo kapag kayo naglilingkod ng serbisyo publiko na genuine at hindi po peke at falsifikado ang inyong paglilingkuran. Kami po sumasaludo kalagad ng aming panalangin sa Panginoon Diyos. Yes. Diba? Pero ayan mo na kapatid na Eddie Rosales sa pamamagitan nga ng iyong programa bilang ikaw ang ama ng programa Wow Action Balita Kakapit. Ito po naman ang inyong lingkod sa tanggapan po ng Station 11, Ernie Bual, reporting. Okay, maraming salamat kapatid na Ernie, no? At yan po yung ating investigative reporter sa WPD at talagang pinahalukay po natin yung magagaling na pulis dyan sa WPD, no? Maraming salamat kay Sargento, yung sinasabing taga sa panahon. At sabi nga ay talagang lagi po tayong may panahon sa kanila. Kagaya po ng sinasabi ni Ernie Buwan na ito pagka may humingin tulong, lahat po ay binibigyan. Ganyan po sana ang lahat po ng ating kapulisan. Hindi lamang po yung pagpumunta po dyan, sisigawan agad. Wag. At para na sa ganon, lahat po ng ating mga kababayan na gustong humingi ng tulong sa inyo ay hindi po sila mangamba na kayo po ay mainitin ang ulo. Alam nyo, pagka ang pulis mainitin ang ulo, madali pong ma-high blood. At pag na-high blood, inaatake. At kapag inatake, saan po ang punta? Dalawa lamang po, ospital at sementeryo lang. At yun po yung iwasan po ninyo. Wala na po tayong oras, at paatras na po tayo ng paatras sa ating programang Wow Action Balita. Maraming salamat po sa aming station manager, kay Ma'am Pen Nicodemos, kay Sir Rizal, kay JR, kay Ami, kay Chris, kay Risa, sa lahat po ng staff ng Kakampi. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre sa lahat po ng ating na-interview, ng live, si Captain Vergara ng Smoky Mountain, at itong Station 11, lahat po yan, Gilbert Cruz ng Divisoria. Magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre bukas po magkita-kita tayo. Dito rin po alas 3 hanggang alas 5 po. Abangan nyo po yung ugnayan po namin dalawa ni Res Cortez, kung sino ang mas magandang lalaki sa amin dalawa bukas. Dito yan, pupunta sa istasyon mismo, para alamin natin kung ano ang reaksyon po niya doon sa ibinabato at ipinupukol po sa kanya. Magandang hapon po sa inyo lahat. Bye-bye! Wow! Aksyon Balita. Ugaling makinig at manood sa programang Wow! Aksyon Balita. Hosted by Sir Ed Rosales from Monday to Friday.